Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Apat na araw na kaming nasa pribado kong yate. Sa wakas, napapayag ko rin sila na makipag-usap sa akin, hindi iyon naging madali. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat, maliban sa isang bagay, ang pagkansela ko sa kontrata. Sasabihin ko sa kanya iyon ngayong gabi, pagkatapos kong mag-propose. Sana ay pumayag siya, dahil tunay na nakakakaba ang isipin kung tatanggi siya. Kinakabahan ako ngayon, umaasa akong magtatagumpay ang lahat ayon sa plano. Babalik na kami ngayon sa lupa at balak kong mag-propose sa dalampasigan. Ipinabatid sa akin ni Tina na iyon daw ang matagal ng pangarap nila ang mag-propose sa tabing dagat. Balak kong tuparin ang pangarap niyang iyon. Malaki ang naitulong ni Tina sa akin at ikinagagalak kong kaibigan siya nila. Tinawagan ko rin kanina si Tony upang tumulong sa lahat ng paghahanda. Habang pinagmamasdan ko ang aking sleeping beauty sa kanyang kama, marahan kong inalis ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha gamit ang aking mga daliri. Napakaganda niya. Kayang-kaya niyang matulog kahit may unos. Ilang sandali na akong naroon, marahil ay halos isang oras, nakatingin lamang sa kanya. Hindi man lang siya gumalaw mula nang pumasok ako. Kung hindi ko lang naririnig ang mahinang hilik niya, marahil ay kinabahan na ako. Habang patuloy ko siyang pinagmamasdan, hindi ko mapigilang isipin kung gaano ko inaasam na magising araw-araw na siya ang katabi ko, ang makita ang kanyang mukha ang magbigay liwanag sa aking umaga. Hindi ko napigilan ang sarili ko at marahang ninakaw ang isang halik sa kanyang mapulang labi. Ni hindi man lang siya gumalaw. Tila kailangan naming pag-usapan ang mga gawin niya sa pagtulog sa ibang pagkakataon. Ngunit sa ngayon, panahon na para simulan ang plano. Nagising ako na may mahinang ungol habang sumisilip ang sikat ng araw sa aking mukha. Malinaw kong naaalala na isinara ko ang mga kortina kagabi bago matulog. Napakasarap ng tulog ko, tila ngayon lang ako nakapagpahinga ng ganito sa loob ng maraming araw. Paglingon ko sa paligid, nakita kong nagkalat ang mga pulang rosa sa silid. May isang nag-iisang rosa sa tabi ng kama, may nakakabit na liham. Inabot ko ito, inamoy muna ang rosas, saka binuksan ang sulat at binasa. Mahal kong asawa. Ang mga rosas ay maaaring pula at maganda. Ngunit hindi kailanman hihigit sa iyong kagandahan. Gayunman, bagay na bagay sila sa iyo. Bumangon ka na at sumilay, mahal ko. Pagmamahal. Ang iyong alien bunny. Napangiti at napahagigik ako sa sarili matapos basahin ang mapang-akit na mensahe. Sa wakas, nakausap ko na rin siya. Matapos niya kaming ikulong sa balkonahe at tumangging pakawalan ako hanggat hindi ako nakikipag-usap. Sumuko ako nang hindi ko na makayanan ang gutom. Ipinaliwanag niya ang lahat at labis akong naawa sa kanya. Isang sakim na ama, paano niya nagawang bayaran ang kasintahan ng sariling anak upang magtaksil para sa pansariling interes? Umiti ako habang iniingatan ang liham. Tumayo ako mula sa kama at nagtungo sa banyo upang mag-ayos at maghanda para sa araw. Nagulat ako nang makita kong handa na ang aking paliguan, pinalamutyan ng mababangong kandila at mga talulot ng bulaklak. May isa na namang liham. Mahal kong asawa. Umaasa akong mag-enjoy ka sa paligong inihanda ko para sa iyo. Ano pa bang mas mainam upang sariwain ang iyong kagandahan? Kundi ang isang mainit at nakapapawi na paligo. Pahabol, sana inaroon din ako kasama mo. Pagmamahal. Ang iyong alien bunny. Napahagikik ako at bahagyang namula sa isip na siya ang kasama ko roon. Ano nga ba ang binabalak niya? At bakit patuloy niyang tinatawag ang sarili niyang alien bunny? Akala ko ba ay ayaw niya sa palayaw na iyon? Ilang minuto ang lumipas at lumabas ako ng banyo na preskong-presko. Napakagaan ng pakiramdam ko, talagang gusto kong inaalagaan at pinapahalagahan. Nagpahid ako ng lotion, pinatuyo ang aking buhok at nagtungo sa aparador upang maghanap ng angkop na isusuot. Doon, nakita ko ang isang magandang bestida, may isa na namang liham na nakakabit dito. Mahal kong asawa. Sa palagay ko, napakaganda mo sa bestidang ito. Pagmamahal. Ang iyong alien bunny. Napangiti ako at napaisip.
Kung babalikan ko ang palaging sinasabi ni Vivian, kapag tulog ako, tila wala akong kamalayan sa mundo. Pumasok siya sa aking silid at inihanda ang lahat ng ito, at niwala man lang akong napansin. Matapos isuot ang bestida, itinali ko ang aking buhok sa isang mataas na ponytail at nagtungo sa kusina upang maghanda sana ng almusal. Ngunit laking gulat ko nang makita ang samut-saring pagkain na maayos na nakahilera sa hapagkainan. May isa na namang liham. Mahal kong asawa. Inakala kong kailangan mo ng pahinga mula sa pagluluto, kaya ako na ang umako. Ang aking reyna ay hindi dapat pumasok sa kusina ngayong araw. Mag-enjoy ka. Pahabol, huwag kang mabahala, hindi ako ang nagluto ng mga pagkain. Pagmamahal. Ang iyong alien bunny. Napatawa ako ng malakas sa bahagi kung saan sinabi niyang hindi siya ang naghanda ng pagkain, isang tunay na ginhawa. Naupo ako at kumain hanggang sa ako'y mabusog at makontento. Buong araw, paulit-ulit akong nakakakita ng mga mapang-akit at nakakatawang liham, ngunit ni Anino ni Kelly ay hindi ko nakita sa iyate. Naisip ko kung nasaan siya at ano ang binabalak niya. Ipinangako niyang uwi na kami ngayon. Nagpasya akong tapusin na ang kontrata at ituloy ang diborsyo. Kailangan ko na siyang bitawan bago pa ako tuluyang malubog sa damdaming ito. Alam kong ang aming pagsasama ay nagsimula bilang isang kasunduan, isang kontratang magtatapos sa katapusan ng taon. Hindi naman talaga siya naging akin. Kailangan ko na siyang pakawalan. Buong araw akong nanatili sa mga anino, tahimik na minamasdan ang bawat reaksyon niya sa tuwing may nababasa siyang liham mula sa akin. Nakahanda na ang lahat ayon sa plano. Dumating na kami sa pantalan. Pagbaba ko mula sa yete, nakita ko sina Tony at Tina na nag-aasaran. Kailan pa ba naging ganito kalapit ang dalawang iyon? Tony, maayos na ba ang lahat? Sigaw ko. Agad siyang napatingin sa akin na tila nagulat. Kanina pa ako nakatayo roon, halos 2 minuto na, at ngayon lang nila ako napansin. Ay, pare, hindi ko alam na bumalik ka na. Kumusta ang bakasyon mo? Tanong niya na may mapaglarong ngiti, malinaw ang doble kahulugan ng kanyang salita. Pinili kong huwag sagutin, hindi naman niya kailangan ng paliwanag. Alam kong darating siya anumang sandali. Ipinakiusap ko sa kanyang make-up artist na ibigay sa kanya ang isang liham na maghahatid sa kanya sa akin. Napakaganda ng pagkakaayos ng lugar, eksakto sa aking nais. Mula sa malayo, nakita ko siyang papalapit. Napakaganda niya. Sa isang iglap, tila nawala ang aking hininga, nakalimutan kong huminga. Habang papalapit siya, naalala ko ang palaging sinasabi ng aking ina. Kapag pinagkalooban ka ng isang napakagandang regalo sa buhay, pahalagahan mo ito. Balak kong pahalagahan siya at hinding-hindi ko na siya pakakawalan. Ginoong Alien Bunny, may dahilan ba kung bakit maghapon mo akong pinadalhan ng maliliit na liham? Tanong niya na may ngiti. Ngumiti rin ako bilang tugon at marahang inakbayan ang kanyang baywang, inilapit siya sa akin. Wala naman, mahal kong asawa, bulong ko sa kanyang tainga sa isang malambing at mapang-akit na tinig. Gusto ko lang sanang makasayaw ka. Iyon lang ba ang dahilan ng lahat ng ito, para lamang makasayaw ako kasama mo? Sagot niya habang lumilingon sa paligid ng napakagandang glass beach house. Mula sa loob ay tanaw ang lahat sapagkat yari ito sa salamin. Maaari ba kitang makasayaw? Tanong ko habang sininyasan ang pagpapatugtog ng musika bago pa siya makatanggi. Isang awitin ang umalinggaw, Breathless ni Shane Ward. Pinili ko ang kantang iyon dahil ang mga liriko nito ay tila salamin ng aking nararamdaman para sa kanya. Marahan kaming sumayaw. Ramdam ko ang pagdantay ng kanyang ulo sa aking balikat habang patuloy kaming umiindayo. Kinabahan ako, isang pakiramdam na ikinagulat ko mismo. Ilang beses na akong humarap sa maraming tao para sa mahahalagang presentasyon sa negosyo at ni minsan ay hindi ako kinabahan. Ngunit ang babaeng ito, nagagawa akong pangunahan ng damdamin sa isang kisap-mata lamang. Inakay ako ni Kelly patungo sa isang bilog na hapagkainan na nasa gitna ng beach house. Tahimik kaming kumain. Punpa rin ang damdamin ang aking puso dahil sa aming sayaw kanina. Tinitigan ko siya ng may pagtataka, pilit inuunawa kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito, lalo na kung bakit iyon ang kantang kanyang pinili. Ilang sandali pa'y biglang umalinggaw ang mga paputok. Matagal na akong nabibighani sa ganoong tanawin kaya agad kong hinila si Kelly palabas upang mas malinaw naming makita. Namangha ako at doon ko napansin ang mga salitang bumuo sa kalangitan. Dahan-dahan ko silang binasa. Will you
Mary. Me. Layla. Isa-isa kong pinagsama ang mga salita. Nang tumingin ako kay Kelly, laking gulat ko nang makita siyang nakaluhod, hawak ang isang napakagandang singsing. Totoo ba ito? Panaginip lamang ba? Layla, mula noong unang araw na nakilala kita, alam kong ikaw ay kakaiba, panimula niya. Hindi mo pinalampas ang aking mga pagkukulang para lamang mapalugod ako. Pinapaalalahanan mo ako kapag ako'y nagkakamali. Matatag kang tumatayo para sa iyong pinaniniwalaan, kahit salungat pa ito sa opinyon ng iba. Dumating ka sa buhay ko na parang isang anghel at binago mo ang aking mundo, pati na ang lahat ng makukulay at nakatutuwang bansag na ibinigay mo sa akin tuwing ako ay pasaway. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi ko mawari ang buhay ko nang wala ka. Hindi man ako magaling sa mga salita o sa pagpapahayag ng damdamin, mahal na mahal kita, hanggang sa masaktan. Layla, papakasalan mo ba muli ang iyong alien bunny? Totoo ba ang lahat ng ito o ako'y nananaginip lamang? Sinabi ba talaga niyang mahal niya ako? Sapagkat sa puso ko, alam kong mahal ko rin siya. Layla, ito na ang sandaling sasagot ka ng oo, sabi niya na maihalong kaba sa kanyang mga mata. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting puno ng katiyakan. Ibig bang sabihin nito, wala na ang mga kontrata? Biro kong tanong. Oo, mahal. Wala na iyon, tapos na, at tuluyan ang nakabaon sa nakaraan, sagot niya na may ngiting may kumpiyansa. Napatawa ako sa kanyang tugon. Oo, papakasalan kitang muli. Mabilis kong sabi na may matinding pananabik. Agad niya akong inangat mula sa sahig at pinaikot sa tuwa. Mahal kita, Layla, bulong niya habang ibinababa ako at marahang isinuot ang singsing sa aking daliri. Mahal din kita, ikaw na aking pasaway, o mas bagay, aking alien bunny, pabulong kong sagot. Napaungol siya sa unang bansag habang ako'y napatawa sa kanyang reaksyon. Inilapit niya ako sa kanya, inakbayan ang aking baywang, at hinalikan ako ng may matinding damdamin, isang halik na buong puso ko ring tinugon. Para kaming nag-agawan sa kontrol ng halik, ayaw kong basta magpaubaya. Ramdam naming pareho kung gaano namin na-miss ang isa't isa. Kumalas ako ng bahagya nang muling pumutok ang mga paputok sa kalangitan. Tony Rules, basa ko sa mga salitang nabuo sa huling putok. Talagang pilyo ang taong iyon, hindi na naman nakatiis, sabi niya na may kunwaring kunot noo, dahilan upang lalo akong matawa. Agad namang tumugtog ang isang awitin ni Bruno Mars, Marry You. Napatawa ako habang sinasabayan ni Kelly ang kanta, sabay kindat sa akin. Ipagkakaloob mo ba sa akin ang karangalan ng isang sayaw? Ginang Abuitis, sabi niya habang yumuyuko ng pabiro, may ngiting puno ng saya. Pag-iisipan ko muna, syempre naman, ikalulugod ko, Ginoong Abuitis, pabulong kong tugon habang inilalapag ang aking kamay sa kanya. At muli kaming sumayaw. Habang binabalikan ko ang paraan ng aming pagkakakilala, kung paano kami nahulog sa isa't isa, at kung paano kami kapwa nagbago, mula sa pagiging individual tungo sa pagiging isang buo, napagtanto ko. Wala akong babaguhin sa lahat ng ito. Mahal ko ang aking alien bunny kung ano man siya. Marahil, ang pakasal sa isang mayabang ngunit mapagmahal na bilyonaryo ay hindi pala ganoon kasama. Makalipas ang 6 na taon. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin, nakangiti habang marahang hinahaplos ang aking tiyan. Ako'y nasa 9 na buwan ng pagbubuntis, ngunit halata lang na parang 5 buwan. Talagang natakot si Kelly at agad niya akong dinala sa doktor, na kalaunan ay nagpatunay na normal lamang ang sitwasyon at walang dapat ikabahala. 1 linggo na lang at darating na ang aking due date. Hindi ko na mahintay na makita ang aking munting prinsesa. Gustong-gusto ko ang pagbubuntis, ngunit ang walang tulog na gabi, kakaibang cravings, at ang maliit kong pantog ay talagang nakakapagod. Si Kelly ang aking pangunahing problema, isang sakit sa ulo, pero huwag mong sabihin sa kanya na sinabi ko iyon. Palagi siyang nag-aalalang sobra sa akin. Noong una kong pagbubuntis, medyo nakakatawa at nakakaaliw ito dahil nagugustuhan ko ang dagdag na atensyon, pero ngayon, pakiramdam ko ay gusto ko na siyang takutin. Well, biro lang. Pinapangalagaan niya ako na parabang may karamdaman, nag-hire pa siya ng katulong at isang karagdagang kusinero. Hindi niya ako pinapayagang magbuhat kahit ng isang bagay. Nakakainis, buntis ako, hindi may kapansanan. Ang aming anak na si Zion ay isang malaking bahagi ng aking buhay. Kakaapat na niya noong nakaraang buwan. Naiinis pa rin ako na kamukha niya si Kelly at palaging ipinagmamalaki ni Kelly ang kanyang malakas na lahi.
Ako ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan, at ang tanging nakuha niya sa akin ay kulay ng aking mga mata. Hindi patas. Ngunit siya ang aking munting pasaning ligaya. Nalaman kong buntis ako sa kanya pagkatapos ng aming honeymoon. Ang unang 2 buwan ay napakahirap, hindi ko matutunaw ang anumang pagkain, palaging pagod, at sobrang nag-aalala ako kay Tina na bigla na lamang nawala, wala akong balita sa kanya ng mahigit 2 taon. Noong una, napagpasyahan ni Kelly na hindi na kami magkakaroon ng ibang anak, ngunit nagbago agad ang isip niya nang hawakan niya ang aming munting biyaya sa kanyang mga braso. Nakita ko siyang umiyak sa unang pagkakataon. Ngayon, gusto niyang magkaroon ng 6 na anak. Paano iyon mangyayari? Well, hindi ko kayang manganak ng 6 na bata mula sa sarili ko, 3 ay sapat na. Nagkaroon kami ng malaking pagtatalo tungkol dito, at nanalo ako sa pamamagitan ng pagpapayo sa kanya na siya na lamang ang manganak ng 3 pa. Naalala ko pa ang huling malaking pagtatalo namin. Gusto niya akong manatili sa bahay, alagaan si Zion, iwan ang aking trabaho, at maging isang stay-at-home mom. Ayaw niyang kumuha ako ng yaya o babysitter. Mahal ko si Zion, ngunit ayokong isuko ang aking mga pangarap. Natulog kaming maghiwalay ng gabing iyon, ako'y natulog sa kwarto ng aming anak, tumatanggi na matulog sa parehong kama kasama siya. Si Zion ay anak naming 2 at hindi ko maintindihan kung bakit ako lamang ang kailangang sumuko sa ilang bagay, samantalang siya ay hindi. Pinaghirapan ko ang aking buong buhay upang marating ang aking kinaroroonan at ayokong isuko ang aking mga pangarap. Kinabukasan, nagising ako at natagpuan si Kelly na nakatitig sa akin. Humingi siya ng tawad sa pagiging magagalitin at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya naging sobrang istrikto tungkol sa bagay na iyon dahil sa masamang karanasan niya sa isang yaya noong siya ay lumalaki at ayaw niyang maranasan ng aming anak ang parehong pinagdaanan niya. Pagkatapos ay nagkasundo kami na irehistro si Zion sa daycare na malapit sa aking opisina, sa lugar na pipiliin namin. Maaaring nagkaroon kami ng ilang maliliit na sagabal sa daan, ngunit unti-unti itong naayos at lahat ay patuloy na maayos para sa amin. Ibinigay ko ang aking bahagi sa Abuitis Corporation Limited kay Kelly na ginamit niya ang kapangyarihan upang tanggalin ang kanyang ama sa board, matapos ang matinding pagtatangka nitong bumoto laban sa kanya. Hindi pa rin naayos ang relasyon ng ama at anak, ngunit labis na iniidolo ni Zion ang kanyang lolo. Ang pagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa kanyang ama ang naging sanhi ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Ngayon, ang kanyang ina ay kasal na sa ibang lalaki, at grabe, ayaw ni Kelly ang kanyang ama-amain, o step-papa gaya ng ipinayo ni Tony. Naalala ko pa ang 3 taon na ang nakalilipas nang ikasal ako kay, pasaway, sapagkat desperado ako sa pera. Hindi ko akalaing ikakasal ako sa lalaking aking pinapangarap, ang aking prinsipe, pero hindi naman siya naging prinsipe sa unang pagkikita namin, sa katunayan, kabaligtaran pa. Siguro, dapat pasalamatan ninyo ako sa pagbabagong nagawa ko, napakahusay ko, hindi ba? Tungkol naman kay Kelly, ang aking hindi ganoong prinsipe, hindi ko pa siya nakita buong umaga. Habang pababa ako sa hagdan patungo sa kusina, narinig ko ang maingay na tunog mula roon. Ano na naman kaya ang ginagawa nila? Diyos ko! Tignan niyo ang gulo na ito. Sigaw ko agad nang pumasok sa kusina. Ano bang nangyari dito? Lumingon ako at nakita ang aking anak na nakatago sa likod ng kanyang ama, na tila gusto ring magtago sa likod niya. Oo, natatakot ako kahit buntis. Ano bang nangyari dito? Mayroon bang gustong magpaliwanag? Tanong ko habang matindi ang titig sa aking anak, alam kong siya ang maunang masisisi. Itinaas niya ang mga kamay, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag nagkakamali. Aw, ang cute naman niya. Focus, Layla. Mommy, alam mo na mahal kita. Very very much, sabi niya ng cute, halatang binigkas ang salitang very. Daddy promised na bibigyan niya ako ng ice cream kung tutulungan ko siya maghanda ng almusal, dagdag niya habang nakapaot ang labi. Lumingon ako kay Kelly na nagulat sa aming anak. Pasensya na, Mommy, hindi ko na ulitin, sambit niya habang lumalapit at mahigpit na niyayakap ako. Huwag kang mag-alala, mahal, pumunta ka na lang sa kwarto at magbihis habang kakausapin ko ang daddy mo. Sagot ko, pinulot siya at hinaplos ang kanyang malambot na pisngi, nakalimutan ko na akong magalit. At ikaw, mister, ano ba ang masasabi mo para sa sarili mo? Tanong ko kay Kelly habang ibinibigay ang kilabot na tingin. Ano ba ang nangyari? Sigaw ni Kelly. Walang pagmumura sa bahay, Kel, tugon ko.
Itaas mo yang maliit na demonyo, lahat ito kasalanan mo at ibinato mo sa akin ang sisi. Sigaw niya ng dramatiko. Minsan talaga, hindi ko maintindihan ang dalawa. Hindi ito kasalanan ko, mommy mahal ako kaysa sa iyo, sabi ni Zion, sa bailingon at pagdila sa kanyang ama, habang nagtutugis-tugisan sila sa kusina. Parang ama, parang anak, lalong pinaghahalo ang gulo sa kusina ko. Mga lalaki, tumigil kayo at linisin ang gulo na ito, sigaw ko nang biglang sumakit ang aking tiyan. Hinawakan ko ito, humihinga ng malalim gaya ng payo ng doktor ko. Hanggang sa naramdaman kong bumuhos ang tubig, ang aking tubig ay pumutok. Ops! Baby, okay ka lang ba? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Tanong niya nang may pag-aalala, lumalapit sa akin. Biglang natigilan siya nang maunawaan ang sitwasyon. Papalabas na siya, bulong ko. Daddy, ano nang nangyayari? Parang napaihi lang si mommy, okay ba siya? Tanong ng aming cute na anak nang may pagmamahal. Sa kasamaang palad, hindi ko ma-focus ang sobrang cute niyang hitsura at boses dahil kailangan kong mag-concentrate sa aking paghinga at sa kalagayan ng aking katawan. Zion, pumunta ka sa taas at kunin mo ang bag ni mommy, utos niya. Kinuha niya ang susi ng kotse mula sa mesa at pinangunahan ako patungo sa sasakyan. At sa wakas, sinalubong namin ang aming sanggol na babae sa mundong ito na si Floriam Aboitis. Siya ang lahat ng aming pinangarap at hinihintay. Sa huli, napatunayan naming ang pagmamahal na pinili at ipinaglaban araw-araw ang siyang pinakamatibay sa lahat. Sa gitna ng mga pagkakamali, tawanan, at pagsubok, natagpuan namin ang tahanan sa isa't isa. Kasama sina Zion at Floriam, ang aming pamilya ang naging bunga ng isang kwentong nagsimula sa kontrata, ngunit nagtapos sa wagas na pag-ibig. At sa bawat bukang liwayway, alam naming tama ang desisyong piliin ang isa't isa, palagi. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.